Sa unang tingin, parang karaniwan lang ang gabi sa Sampaloc. Mga ilaw ng tricycle na dumadaan, kulob na usok sa kanto, mahinang tugtog ng radyo sa sari-sari store, at mga kaluskos ng taong nagmamadali para makauwi. Pero para kay Mateo Cruz, ang gabi ay hindi pahinga. Ito ang oras na may katumbas na pagkain, gamot at renta. "Balot! Pinoy! Balot!" sigaw niya habang binabalanse ang basket sa braso. Mainit pa ang mga itlog, nakaipit sa telang sako, singaw na singaw sa bawat hakbang. May suot siyang kupas na jacket na lagpas na sa tunay nitong kulay at tsinelas na halos mabutas na ang talampakan. Sa bawat sigaw, ramdam niyang pumapayat ang boses niya. Hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. 19 lang siya, pero parang ang buong bahay nila nakasandal sa balikat niya. Ang nanay niyang si Lorna na may iniindang hika at madalas hingilin, at ang kapatid niyang si Kay na 12 pa lang pero marunong na ring magbilang ng barya na parang matanda. Nung nabubuhay pa ang tatay niya, si Ruben, may simpleng saya ang bahay nila. May maliit silang pwesto ng prutas sa palengke at kahit hindi lumalabis ang kita, sapat. Hanggang sa isang umaga, hindi na umuwi si Ruben. Aksidente sa kalsada. Isang van na nawala ng preno, isang iglap, isang kabaong. Wala silang pambayad sa ospital noon. Wala ring pambili ng mga gamot na hiningan pa sana ng horas. Ang naging pamanang iniwan ng tatay niya ay hindi lupa o pera, kundi utang na naiwan sa mga pinagkakautangan nilang tindahan at pangalan nilang kailangang ipaglaban araw-araw. "Ma, uuwi ako mamaya ha. Huwag ka munang lumabas ha." Lagi niyang paalala bago umalis. "Mahona na naman ang trabaho kaysa tulog mo." Mahina minsan ang sagot ni Lorna habang nakasandal sa pader, hawak ang nebulizer na luma na rin. "Kahit konti lang ma, baka bukas makabili na tayo ng gamot na hindi tingi." Pilit niyang ngiti. Ayaw niyang makita ng nanay niya na nangangatal ang loob niya tuwing binibilang niya ang laman ng lata nilang alkansya. Mga barya at lukot na 5 piso, parang kahihiya na nakatupi. Sa araw, may isa pang trabaho si Mateo. Hindi man alam ng ibang bumibili ng balot sa kanya. Bago pa siya gumala sa gabi, nagbubuhos muna siya ng tubig sa maliit na car wash sa gilid ng talipapa. Hindi totoong car wash, pero yun ang tawag nila roon. Isang espasyo lang na may hose, timba at basahan. Si Mang Isko ang may-ari, dating driver na nag-ipon para kahit papaano may pagkakakitaan. "Oh, ayan ka na naman Mateo. Bilisan mo, yung tricycle ni Buyet kanina pa naghihintay." Sigaw ni Mang Isko isang tanghali habang hinihipan ng yosi at tinuturo ang maruming sidecar. "Opo Mang Isko," sagot ni Mateo, sabay kuskus sa gulong. Sumisiksik ang putik sa kuko niya at ramdam niya ang init ng araw sa batok, pero hindi siya pwedeng magreklamo. Sa bawat tricycle na nililinis niya, may katumbas na 5 piso o minsan 20, depende sa bait ng driver. "Sa totoo lang iha, iho," natatawang pagod si Mang Isko. "Kung wala kang kapit, dito ka lang sa kanto iikot. Masakit pakinggan pero totoo, hindi ka yayaman sa sipag lang." Napaangat ng tingin si Mateo. "Kung ganun Mang Isko, bakit kayo nagsisikap pa rin?" Sandaling natahimik si Mang Isko, saka humipat ng hangin. "Kasi kahit hindi ka yumaman, at least nabubuhay ka nang hindi ka nagnanakaw." Minsan na yun ang kailangan marinig ni Mateo, hindi pangako, kundi dahilan para tumayo ulit. Pagdating ng hapon, dumadaan si Mateo sa karinderya ni Aling Berta para bumili ng tig-20 ulam kung may sobrang barya siya. Si Aling Berta, matabang babae na laging may pamaypay at mahilig mangaral sa mga bata tulad niya. "Mateo, halika, may tira pa dito. Huwag ka na magbayad," bulong ni Aling Berta isang araw, sabay lagay ng kaunting sopas sa plastic. "Ay, Aling Berta, nakakahiya po." "Anong nakakahiya? Mas nakakahiya yung may pagkain ka na pero pinapabayaan mong magutom ka. Sige na, para kay Lorna. Kumusta na ang hika niya?" "Ganun pa rin po. Minsan okay, minsan sumasama." "Nako," buntong hininga ni Aling Berta. "Huwag mong masyadong pahirapan sarili mo. Hindi ka pa matanda." Pero ang tanong ni Mateo sa sarili niya, kailan ba siya naging bata ulit? May mga pagkakataon din na kahit pagod siya, may mga taong nagpapagaan ng araw niya. Si Jomar, kaibigan niya mula pagkabata na madalas niyang makita sa may tindahan ng load at sa gilid ng computer shop. Porma-porma kahit walang pera. Si Jomar ang tipo ng kaibigang masayang kausap
Pero kapag tahimik na, mapapansin mong may pinipigilang kabigatan. "Oh, Mateo, balita. Kumita ka kagabi?" tanong ni Jomar. Nakasandal sa pader, hawak ang cellphone na luma na rin. "Hindi masyado, umulan eh. Ikaw, hindi ka na naman pumasok sa trabaho?" tanong ni Mateo. "Hindi na pare, nakakainis yung boss, laging sigaw, tapos minimum lang." Sumingamot si Jomar, sakay binaba ang boses. "May alam akong racket. Isang gabi lang, doble kita." Nakatitig si Mateo sa kanya. "Anong racket?" Wag na. Basta mabilis. May sugal. Konting pusta lang." "Jomar," seryoso si Mateo. "Wag mo akong idamay sa ganyan. Hindi ko kaya yan." "Grabe ka naman. Hindi kita dinadamay. Inaaya lang." Pilit tumawa si Jomar pero may lungkot sa mata. "Alam mo, kung may nanay lang akong tulad ng sayo, baka ganito rin ako kasipag." Hindi sumagot si Mateo. Alam niyang si Jomar may sugat din. Ama niyang lasinggero, ina niyang umalis, at pangarap niyang matagal nang natapon sa kanal. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tayo namang hindi inaasahang nag-iwan ng bakas sa isip ni Mateo, si Engineer Salcedo. Isang araw, may pinapaayos na wiring sa akarinderya ni Aling Berta. Natawag si Engineer Salcedo para mag-inspect. Si Mateo, napadaan lang noon, dala ang timba ng tubig galing car wash, nang napansin niyang may lalaki sa polo na maayos, naka-helmet sa isang braso at hawak ang tester. "Mateo, bilan mo nga ako ng tubig sa tindahan," utos ni Aling Berta. Tumanggo si Mateo at lumapit sa tindahan. Pagbalik niya, narinig niyang nagsalita si Engineer Salcedo. "Bata, anong pangalan mo?" tanong nito. "Mateo po," sagot niya, nag-aalangan. "Mateo," ulit ng engineer, saka tinignan ng kamay niya na may mga gasgas at dumi sa kuko. "Nagtatrabaho ka?" "Opo, car wash po saka balot sa gabi," tumanggo si Engineer Salcedo. "Alam mo, steady ang kamay mo. Kita ko kanina ikaw yung nag-ayos ng extension cord ni Aling Berta. Hindi ka ba natatakot sa kuryente?" "Natatakot po, pero kailangan. Minsan kasi, wala pong ibang gagawa." Napangiti ang engineer. "Ang kamay na ganyan, pang build, hindi pang habol lang ng barya. Kung sakaling gusto mong mag-aral ng electrical, may TESDA sa kabila. Wala namang masamang mangarap." Hindi na niya nakita ulit si Engineer Salcedo pagkatapos noon, pero nanatili sa kanyang linyang iyon, parang maliit na ilaw sa madilim na kalsada. At dahil gabi ang kabuhayan niya, gabi rin ang panganib niya. Hindi lahat ng kanto sa Sampaloc ay ligtas. May mga batang hamog na nakikipag-agawan ng pwesto, may mga lasing na trip man trip, may mga taong sa isang tingin pa lang alam mong may balak. At sa mga ganung tao, kilala si Dario Darts Villanueva. Isang tambay na may barkadang mahilig manakot, laging may suot na cap at may bibig na parang kutsilyo. Isang gabi, habang sumisigaw si Mateo sa may eskinita, hinarang siya ni Dario. "Oh, balot boy," singal ni Dario, sabay tingin sa basket. "Magkano benta mo?" "15 po kuya," mahinahon na sagot. "15? Tumawa si Dario at lumingon sa mga kasama. "Ang mahal? Sige, bigyan mo nga ako 3, libre." Nanlaki ang mata ni Mateo. "Kuya, pasensya na po, hindi po pwede. Pambebenta ko po yan." Lumapit si Dario, halos magdikit ang mukha nila. "Anong sabi mo?" "Kuya, kahit 2 na lang po, babayaran nyo." Nanginginig ang boses ni Mateo pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Sa isang iglap, hinablot ni Dario ang isang itlog at itinapon sa kalsada. Pumutok, kumalat ang puti at dilaw sa aspalto. "Ganyan no," sabi, malamig. "Kung hindi mo kayang magbigay, huwag kang magbenta sa lugar namin." Narinig niya ang sariling paghinga. Gusto niyang lumaban pero naalala niya si Lorna na naghihintay ng gamot, si Kay na kailangan ng baon. Isang suntok lang, pwedeng masira lahat. "Pasensya na po," mahinang sabi niya. "Aalis na po ako." Tumawa ulit si Dario, pero may tigas sa mata. "Aalis? Saan ka pupunta?" "Buong Maynila sa amin, balot boy." Pag-alis ni Mateo sa eskinita, ramdam niyang nanginginig ang kamay niya. Hindi sa lamig, kundi sa galit at hiya. Pero pinunasan niya ang mukha niya, inayos ang basket at nagpatuloy. Kasi ang buhay niya,
Hindi pwedeng tumigil sa isang pahiya. Pagdating niya sa bahay bandang madaling araw, nakita niyang gising pa si Kaye, nakaupo sa sahig, nag-aaral sa liwanag ng maliit na lamp. Ate, kuya, kumain ka na? Tanong ni Kaye, sabay patayo. Matulog ka na, bukas ka pagigising, sabi ni Mateo, pilit nang umitit. Hindi ako makatulog eh. Si Mama, kanina pa inuubo. Nabigla si Mateo at mabilis pumasok sa loob. Nakita niyang nakahiga si Lorna, nangingitim ang ilalim ng mata. Hirap huminga, pilit sinasalo ang ubo. Ma, bulong ni Mateo, lumuhod sa tabi niya. Nandito na ako. Hinawakan ni Lorna ang kamay niya. Anak, pasensya na kung ako pa yung nagpapahirap. Huwag niyo pong sabihin yan. Mabilis niyang sagot, pinipigilan ng luha. Magiging okay tayo, pangako. Hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam paano, pero kailangan niyang maniwala dahil kung hindi, wala na siyang matitira. Sa labas, tahimik ang sampalok, pero sa loob ng dibdib ni Mateo, umiingay ang mundo. Takot, pangarap, responsibilidad, at isang tanong na paulit-ulit. Hanggang kailan siya mabubuhay sa dilim? At sa gabing iyon, habang pinipikit niya ang mata sa pagod, hindi pa niya alam na may paparating na gabing mas madilim at mas magbabago sa buhay niya kaysa sa kaya niyang isipin. May mga gabing ang dilim ay pareho lang. Parang nakasanayan na ni Mateo Cruz ang amoy ng basa sa kalsada, ang lamig na pumapasok sa butas ng tsinelas, at ang tunog ng mga tambay na naghahalakhan sa kanto na parang walang bukas. Pero may mga gabing kahit anong sanay mo, may isang pangyayaring sisirain ang ritmo ng buhay mo. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa manipis na kutsyon at pilit hinahanap ang tulog, may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag. Bago siya umalis, narinig niyang bumuntong hininga si Lorna sa sala, nakaupo sa upuan na luma na rin. Nakatapat ang nebulizer sa mesa at sa tabi nito ang maliit na supot ng gamot na tingi-tingi. Anak, tawag ni Lorna, mahina pero pilit matatag. Lumabas si Mateo, inaayos ang strap ng basket. Opa ma, kung pwede, huwag ka muna dumaan sa may lumang bodega. Ang dilim doon, tsaka naririnig ko yung mga balita sa kapitbahay. May mga nangu-hold up daw. Napangiti si Mateo kahit may bigat. Ma, matagal na po akong dumadaan doon. Mas mabilis kasi. Pero sige, iikot ako. Alam niyang kasinungalingan iyon. Kapag umikot siya, dagdag pamasahe sa katawan, dagdag oras sa lakad, at bawat minuto sa kanya may katumbas na benta. Pero hindi niya rin kayang kontrahin ang nanay niyang halatang natatakot. Sumulpot si Kaye mula sa likod, hawak ang notebook. Kuya, baon ko bukas. Kahit 20 lang, okay na. Tumanggo si Mateo at dinukot ang barya sa bulsa. Eto, 30. Hatiin mo. Huwag kang bibili nung kung ano-ano. Hindi nga, mabilis na sagot ni Kaye, pero halatang masaya. Kuya, ingat ha. Lagi, sabi ni Mateo, sabay tapik sa ulo ng kapatid. Paglabas niya sa iskinita, sinalubong siya ng hangin na may dalang ulan. Hindi malakas, pero sapat para magbasa ng buhok at magpaamoy ng lupa. Sa unang ilang kanto, normal ang lahat. May ilang bumibili. Isang construction worker na pauwi galing shift. Isang security guard na nakabantay sa ATM. 2 estudyanteng halatang nagmamadali. Kuya, Pinoy isa, sabi ng gardya. Oh, salamat, sabi ni Mateo, sabay abot ng itlog at asin. Habang naglalakad siya, napapaisip siya sa sinabi ni Engineer Salcedo noon. Ang kamay na ganyan, pang-build. Parang may pahiwatig ang buhay. Hindi malinaw, pero may hint. Pero sa kasalukuyan, ang tanging kaya niyang buuin ay ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang balut, isang tricycle, isang araw. Bandang 10:00 na. Humina ang tao sa kalsada. Mas marami na ang saradong tindahan at mas mahaba na ang anino ng mga poste ng ilaw.
Sa isip ni Mateo ang warning ni Lorna, pero mas nangingibabaw ang pangangailangan na makarami ng ikot. Sa may bandang kanto ng lumang textile warehouse, yung bodega na halos gumuho na ang bubong at may mga baklal na kausli, napansin niyang mas matahimik kaysa dati. Walang batang hamog na naglalaro, walang nagiinuman sa tapat, parang may nagbura ng ingay. Balut! Mahina na ang sigaw niya, hindi para magbenta kundi para marinig ng sarili niyang may tao pa sa paligid. Sa pagliko niya sa mas madilim na bahagi, may nakita siyang kumikislap. Hindi ilaw ng cellphone, kundi reflection ng headlight sa tubig sa kalsada. Napahinto siya. Sa gilid may malaking sasakyan, itim, nakatagilid ang harap, parang sumalpok sa poste o sa pader. Basag ang isang headlight at may usok na manipis na lumalabas sa hood. Anong? Bulong niya. Sa unang instinct umatras siya. Baka may gulo, baka may barilan, baka may hold up. Pero nang lumapit ang tingin niya sa gilid ng sasakyan, may nakita siyang tao. Nakahandusay, kalahating nakatago sa damuhan, basa ng ulan at may dugo sa braso at sa tagiliran. Nakatupi ang isang paa na parang pilit tumayo pero bumigay. Nanginig ang tuhod ni Mateo, umaalo ng dibdib niya sa takot. "Hoy, kuya, okay lang po ba kayo?" Mahina niyang tawag, halos pabulong. Walang sagot. "Kuya." Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang basket na parang panangga. Nang makita niya ang muka, nanlaki ang mata niya. Maayos ang gupit, mukhang hindi taga rito. Nakapolo na mamahalin pero napunit sa may balikat. May pilat ng dugo sa sentido at ang labi, maputla. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang ipagwalang bahala, pero biglang sumagi sa kanya ang nanay niya, si Lorna na hirap huminga. Kung siya ang mapadpad sa ganito, gugustuhin ba niyang iiwan? Dahan-dahan niyang inilapag ang basket sa gilid at hinawakan ang pulso ng lalaki. May tibok, mahina, pero meron. Diyos ko, bulong ni Mateo sabay tingin sa paligid. Tahimik pa rin, pero sa katahimikan na iyon, parang may nakamasid. Lumunok siya. "Kuya, hindi kita kayang buhatin mag-isa," sabi niya kahit hindi alam kung naririnig. "Pero susubukan ko." Hinila niya ang lalaki sa ilalim ng braso, pilit binubuhat ang balikat. Mabigat, halatang mas malaki ang katawan nito kaysa sa kanya. Kumapit ang putik ng pantalon ni Mateo at ang dugo dumikit sa palad niya. Nang biglang umungulang lalaki, napapitlag si Mateo. Dahan-dahan itong dumilat at ang mata nito hindi takot, kundi parang naglalaban-laban ng sakit at galit. "Sino ka?" Paos na tanong ng lalaki. "Ako po si Mateo, nagtitinda lang po ako ng balot," sagot ni Mateo, nanginginid pero pilit kalmado. "Nasaktan po kayo, kailangan niyo po ng tulong." Huminga ng malalim ang lalaki, parang may sinisikap sabihin. Huwag mo akong iiwan." "Hindi po," mabilis na sagot ni Mateo. "San po tayo pupunta? May malapit po akong kakilalang nurse, si Aling Nati, doon po tayo." Bago pa siya makagalaw ulit, may narinig siyang tunog ng sasakyan sa malayo. Hindi isa, parang dalawa. Kasunod ang mahinang boses ng mga lalaki, parang may hinahanap. "Dito, siguradong dito dumaan yun," sigaw ng isa, malayo pa rin pero papalapit. Nanlamig ang batok ni Mateo, nag-uunahan ang isip niya. Kung makikita sila rito, anong mangyayari? Hindi niya alam kung sino ang mabuti o masama, pero alam niyang delikado ang ganitong oras, ganitong lugar. Dahan-dahan niyang kinuha ang jacket niya at hinubad, saka itinapal sa sugat ng lalaki sa tagiliran. "Kuya, pindutin niyo po to." "Hindi ko kaya," ungol nito. "Kuya, kailangan po," madiin niyang sabi, halos pakiusap. Sa pilit, pinindot ng lalaki ang tela at napangiwi sa sakit. Si Mateo naman mabilis na tumingin sa paligid. May maliit na daan sa gilid ng bodega, isang pasilyo na papunta sa mga bahay na dikit-dikit sa likod. Doon nakapira si Aling Nati na minsang nakita niyang tumulong sa kapitbahay na high blood. "Kuya, kaya niyo po bang tumayo kahit konti?" tanong ni Mateo. Hindi sumagot ang lalaki, pero gumalaw ang katawan, parang sinusubukan. Ginamit ang balikat ni Mateo at halos buhat-buhat niya itong isinanday sa kanya.
Sa bawat hakbang, naririnig niya ang sarili niyang hingal at ang boses ng mga papalapit na mga lalaki. Bilis! Bulong niya sa sarili. Habang papasok sila sa pasilyo, nadapa si Mateo sa isang bato. Muntik mahulog ang lalaki. Napatili siya sa takot pero pinigilan niya ang sarili. Shh! Shh! Bulong niya, kahit siya mismo gusto sumigaw. Sa dulo ng pasilyo may pinto ng kahoy, may maliit na ilaw sa loob. Kumatok si Mateo ng mabilis, halos manginig ang kaumo. Aling Nati! Aling Nati! Ako po si Mateo. Buksan niyo po. May tao pong sugatan. Ilang segundo na parang isang oras. Sa loob, may kaluskos. Saka bumukas ng kaunti ang pinto. Lumitaw ang muka ng isang matandang babae. May puting buhok, nakadaster at ang mata alerto. Mateo? Anong oras na? Bakit? Napahinto siya nang makita ang dugo ang lalaki na halos nakasandal sa batang balot vendor. Ay Diyos ko! Aling Nati, tulungan niyo po kami. Parang baril yata to, bulong ni Mateo. At doon niya napansin ang bilog na sugat sa tagiliran. Hindi ito simpleng aksidente. Biglang tumigas ang mukha ni Aling Nati. Pasok! Bilis! Isara mo! Pinasok nila ang lalaki sa maliit na sala. Amoy mentol at lumang gamot ang bahay. May mga framed na larawan sa dingding. Mga anak ata ni Aling Nati. May graduation picture. Sa mesa, may lumang stethoscope at BP aparatos. Hindi nag-aksaya ng oras ang matanda. Kinuha niya ang flashlight at sinipat ang sugat. Mateo, kumuha ka ng malinis na basahan. Yung nasa kusina. At tubig, mainit kung kaya. Opo, mabilis na sagot ni Mateo. Halos tumatakbo sa loob ng bahay. Habang kumukuha siya, naririnig niya ang hinaing ng lalaki. Sino? Sino sila? Tanong nito, paos. Wala ka munang salita. Matigas na sagot ni Aling Nati, pero halatang sanay sa ganitong sitwasyon. Kung gusto mang mabuhay, sundin mo ako. Pagbalik ni Mateo dala ang tubig at basahan, narinig niya ang tunog sa labas. Mga yabag, boses na malapit na. May nakita ba kayo? Dito kaya? Sabi ng isang lalaki, halos sa labas lang. Nanlaki ang mata ni Mateo. Napalingon siya kay Aling Nati at nakita niyang naging seryoso ang matanda. Patayin mo yung ilaw sa sala, bulong ni Aling Nati, at dalhin mo yung basket mo sa likod. Huwag na huwag kang lalabas. Aling Nati, naninginig si Mateo. Ano po to? Sino po sila? Hindi ko alam, bulong ng matanda. Pero alam kong hindi ito simpleng aksidente. At yung sugat niya, may humahabol. Sa sofa, muling dumilat ang lalaki. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ni Mateo ang takot na pinipigilan nito. Pinilit nitong magsalita at sa unang pagkakataon, lumabas ang pangalan na parang bigat. Victor Aragon. Halos bulong nitong sabi. Victor Aragon ang pangalan ko. Parang may tumama sa hangin. Hindi pa alam ni Mateo kung sino ang Victor Aragon, pero ramdam niya na ang gabing ito hindi na babalik sa dati. At habang papalapit ang mga yabag sa labas, hawak niya ang basahan na may dugo at sa loob-loob niya, isang tanong ang sumisigaw. Anong klaseng buhay ang napasok niya ngayon? Hindi pa tuluyang nawawala ang yabag sa labas nang tuluyan ng pumatay ng ilaw si Aling Nati. Sa dilim, mas luminaw ang tunog. Parang mas malapit ang hininga ng mga taong naghahanap. Sa sofa, nakahiga si Victor Aragon, nanginginig ang panga sa sakit. Hawak ang telang ipinipilit ipitin sa sugat. Si Mateo naman nakatayo sa tabi, parang pinako ang paa sa sahig. Ang basket ng balot na dati simbolo ng araw-araw niyang laban, ngayon ay nakatambak sa likod ng pinto na parang ebidensya ng buhay niyang biglang nalihis. Aling Nati, papasok ba sila? Bulong ni Mateo, halos hindi lumalabas ang boses. Kung papasok man, bulong pabalik ng matanda, hindi natin sila hahayaan na makita siya. Tumayo si Aling Nati ng dahan-dahan, kinuha ang lumang kurtina at itinabing parang pantakip sa bintana. Mateo, huminga ka. Kapag nagpapanik ka, dun ka nagkakamali. Sa labas, tumunog ang kalansing ng bakal, parang may sinisipat na gate. May isang boses na matigas. Kumatok tayo, baka may nakita. Napatalon ang dibdib ni Mateo. Hindi niya alam kung kriminal ang mga iyon o pulis,
Pero kahit pulis pa, bakit parang nagmamadali at parang may tinatago? Sa ganitong lugar, natutunan niyang hindi lahat ng may otoridad ay ligtas lapitan. Kung may kumatok, ako ang haharap, sabi ni Aling Nati, mariin. Ikaw, dito ka lang. Huwag kang magsasalita. Victor, kung kaya mo, huwag kang gagalaw. Dumilat si Victor, pilit itinaas ang kamay na nanginginig. Kung makita nila ako, patay ako. Hindi ka nila makikita, sagot ni Aling Nati na parang utos, saka tumingin kay Mateo. At ikaw, Mateo, tandaan mo to. Kapag tumulong ka, may kasunod na bigat. Pero hindi ibig sabihin nun, mali. May kumatok sa pinto, 3 sunod na malalakas. May tao ba dyan? Sigaw ng lalaki sa labas. May aksidente, baka may sugatan na pumasok dito. Nasa loob ng dibdib ni Mateo ang tibok na parang drum. Pinisil niya ang sarili niyang palad para hindi manginig. Si Aling Nati umubo muna kunwari sa kabinuksalang pinto ng bahagya, sapat para makita ang silweta sa labas. Ano yun? Tanong ni Aling Nati kunwaring antok. 2 lalaki ang nasa labas, naka-jacket, basang-basa, at may isang nakaparadang sasakyan sa kalsada na walang ilaw. Ang isa matangkad, may piklat sa panga. Ang isa nakayupo, pero ang mata palipat-lipat. May nakita ba kayong dumaan na lalaki? Nakapolo, may dugo, sabi ng matangkad, pilit mahinahon pero halatang nagmamadali. Wala akong nakita, sagot ni Aling Nati diretso. Matanda na ako, tulog na ako. At ano ba kayo? Pulis? Barangay? Nagkatinginan ng dalawa. Security kami. Naghahanap lang. Baka delikado. Kung security kayo, bakit walang ID? At bakit gabi kayo naghahanap dito? Singal ni Aling Nati, biglang tumalim ang boses. Umalis kayo. Kung may aksidente, tumawag kayo ng ambulansya. Saglit na tumagal ang katahimikan. Halos maramdaman ni Mateo ang tensyon sa hangin. Parang may kutsilyong nakaangat. Sa loob, pinipigilan ni Victor ang ungol, kumakagat sa labi. Okay, sabi ng matangkad, pilit ngumiti. Pasensya na po, Ale. Ingat. Nang umalis ang mga yabag, saka alang huminga ng maluwag si Mateo. Pero ang luwag na iyon ay sandali lang, kasi alam niyang babalik sila o may iba pang darating. Aling Nati, kailangan nating tumawag ng ambulansya, sabi ni Mateo, nanginginig ang boses. Ambulansya? Ulit ng matanda. At kung kasama nila ang mga naghahanap, hindi natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Tatawag tayo, pero hindi ngayon. Unahin natin siyang patatagin. Kinuha ni Aling Nati ang first aid kit niya, tinanggal ang basang tela at sinimulang linisin ang sugat. Napapikit si Victor, nangingilid ng luha sa sakit. Kung masakit, magsabi ka, sabi ni Aling Nati. Masakit, paus na sagot ni Victor, halos may halakhak na mapait. Pero mas masakit yung nagtitiwala ka, tapos hindi natapos ang pangungusap. Bumagsak ang talupak ng mata niya at ilang sandali, nawalan siya ng malay. Sa susunod na mga oras, parang lumawak ang mundo ni Mateo sa loob lang ng maliit na bahay ni Aling Nati. Tinulungan niya ang matanda, nagpakulo ng tubig, naghanap ng malinis na tuwalya, at minsan hinawakan ang flashlight habang sinisilip ni Aling Nati ang sugat. Sa bawat galaw, nararamdaman niyang may isang mali siyang hakbang na pwedeng pahamak sa kanila. Bandang madaling araw, lumakas ang ulan, at nang humupa, narinig nila ang malayong tunog ng sirena. Hindi malapit, pero sapat para magpahiwatig na may nagre-response somewhere. Hindi nila alam kung para kay Victor iyon o ibang aksidente. Pero ang mahalaga, nakaligtas pa rin si Victor hanggang umaga. Pagputok ng liwanag, nagising si Victor ng bahagya. Maputla pa rin, pero mas malinaw ang mata. Umupo siya ng bahagya, pinagpapawisan. Sino ka ulit? Tanong niya kay Mateo, paos pero mas buo. Mateo po, sagot ni Mateo, nakaupo sa bangko sa gilid. Balot vendor. Tumingin si Victor sa basket na nasa sulok. Balot, bulong niya, parang naiwan ng isip sa dating buhay. Bakit mo ako tinulungan? Hindi agad nakasagot si Mateo. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag ang simpleng dahilan na parang masyadong mahina para sa bigat ng nangyayari. Kung nanay ko po ang nasa ganyan, ayokong iwan, sagot niya sa huli.
Napapikit si Victor, parang may lumusot sa dibdib. May mga taong dadaan lang. Pero ikaw, hindi. Bago pa lumalim ang usapan, may tunog ng sasakyan sa labas. Hindi tulad ng kagabi. Mas maayos, mas maraming gulong, mas mabigat ang dating. Kasunod nito ang mabilis na katok na hindi bastos, parang protokol. Ma'am Nati, tawag ng isang babae sa labas, malinaw ang boses. Ako po si Regina Valdez. Nandito po kami para kay Sir Victor. Pwede po ba kaming pumasok? Nagkatinginan si Mateo at Aling Nati. Regina Valdez? Bulong ni Aling Nati, parang kinikilatis ang pangalan. Buksan mo, sabi ni Victor, mahina pero may bigat ng utos. Si Regina, mapagkakatiwalaan. Dahan-dahang binuksan ni Aling Nati ang pinto. Sa labas, may babae na nasa late 30s, naka-blazer kahit umaga pa lang. Basang-basa ang sapatos sa putik pero hindi mo makikita ang pagkakapit ng takot sa mukha. Sa likod niya, dalawang lalaki na nakabarong at may earpiece, halatang security pero maayos ang kilos. "Sir," sabi ni Regina nang makita si Victor. Lumapit siya agad, lumuhod halos sa tabi, sinusuri ang sugat. "Thank God! Buhay pa kayo." "Regina," paos na sabi ni Victor. Sila ang tumulong. Si Mateo at si Aling Nati." Tumingin si Regina kay Mateo. Sa unang tingin, alam niyang mahirap si Mateo. Kumikinang ang butik sa pantalon, may amoy ng balut at ulan. Teras sa mata ni Regina, may respeto. "Salamat," sabi niya, malinaw. "Kung hindi dahil sa inyo, bakit po siya hinahabol?" Hindi napigilang tanong ni Mateo. Kahit nanginginig, sandaling huminga si Regina. "Sir Victor was attacked," sabi niya. Halatang pinipili ang salita. May gustong kumuha ng kontrol sa kumpanya at kung mawawala siya, may mga taong mananalo. Napatingin si Mateo kay Victor at bigla niyang naalala ang mga lalaing kumatok kagabi. Walang ID, walang liwanag, pero may hangin ng panganib. Hindi ito simpleng aksidente. Isa itong digmaan na hindi niya alam na umiiral. "Mateo," biglang tawag ni Victor, pilit bumangon. "Lumapit ka." Lumapit si Mateo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang mayamang tao na hindi mukhang malinis at makintab, kundi sugatan, maputla at halatang may dalang bigat ng mudo. "Hindi ko makakalimutan to," sabi ni Victor. Paos pero matatag. "Pero ayokong pera lang ang ibigay ko sa'yo. Kasi yung pera, ubos. Pero yung pagkakataon, pwedeng magbago ng buhay." Napakunot noo si Mateo. "Hindi ko po naiintindihan. May gusto ka bang pangarap?" tanong ni Victor. Parang tinamaan si Mateo sa dibdib. Ilang taon na niyang hindi tinatanong ang sarili niya ng ganon. Pangarap? Sa buhay niyang puro kailangang, parang bawal ang gusto. Naaalala niya ang engineer, naaalala niya ang wiring, naaalala niya ang ilaw sa dilim. "Gusto ko po matuto ng electrical. Gusto ko po maging electrician para hindi habang buhay balut." Tumanggo si Victor. Parang yun ang hinihintay. "Regina," sabi niya, "asikasuhin mo scholarship at mentorship. Hindi lang tuition, pati allowance. Pero ayokong magmukhang limos." Napalingon si Regina. Tumanggo agad. "Yes sir." Biglang nanlamig si Mateo. "Sir, baka po hindi ko kaya. Baka po may kapalit." Walang habang tumawa si Victor pero may sakit. "May kapalit," sabi niya, diretso. "Pero hindi pabor. Hindi utang na loob na magiging tanikala. Ang kapalit lang, huwag kang titigil sa pag-aayos ng buhay mo." Nang araw ding iyon, dinala si Victor sa mas ligtas na lugar. Bago siya isakay, hinawakan niya ang balikat ni Mateo, isang hawak na may bigat ng pangako. "Mateo," sabi niya, "Kapag dumating ang araw na kaya mo na, huwag mong kalimutan ang kalsadang pinanggalingan mo." Pag-alis ng convoy, biglang parang nanahimik ang mundo. Naiwan si Mateo sa tapat ng bahay ni Aling Nati, basang-basa, hawak ang basket na wala ng laman, at ang isip punong-puno. Pag-uwi niya, nag-aalala si Lorna, namumutla. "Anak, saan ka galing? Bakit ka ganyan?" Hindi agad siya nakasagot. Tinignan niya si Kay na nakatayo sa gilid. Halatang takot. Si Mateo, lumunok, saka huminga. "Ma," sabi niya. Mabigat ang boses. "May nangyari kagabi at hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero
Parang may pagkakataon tayong makaalis sa ganito. Anong sinasabi mo? Nanginginig si Lorna, umupo si Mateo at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lang pagod ang dala niya. May dala siyang bagong bagay, isang pinto na bahagyang bumukas at kahit natatakot siya sa kung anong nasa kabilang side, alam niyang kapag hindi niya tinahak, mananatili siyang nakatayo sa parehong kanto habang buhay. Mabigat ang boses ni Mateo habang nakaupo sa sira-sirang upuan nila. Hindi ko alam kung maniniwala ka agad pero may tumulong sa akin at parang may pagkakataon akong makapag-aral. Tahimik si Lorna. Sa ilalim ng ilaw ng maliit na bumbilya, kita ang pagod sa mukha niya. Yung pagod na hindi lang galing sa ubo at hika, kundi sa taon-taong pangamba na baka bukas wala nang makain. Si Kay naman, nakatayo sa likod ng nanay nila, hawak ng notebook na parang pambalot sa takot. Anak, mahinang sabi ni Lorna. Baka naman lokohin ka lang. Baka may gusto sila. Yan din po ang una kong inisip, sagot ni Mateo. Pero hindi siya tulad ng mga tao sa kanto na may kapalit lagi. Sabi niya, ang kapalit lang. Huwag akong titigil. Hindi agad nakapagsalita si Lorna. Pinunasan niya ang gilid ng mata saka huminga. Kung totoo yan, bulong niya. Gusto kong subukan mo. Kasi ayokong habang buhay ka na lang sa kalsada. Kinabukasan, parang may ibang timpla ang araw. Hindi nawawala ang pagod, pero may kasamang kaba na parang bago. Dumating si Regina Valdez sa iskinita nila sakay ng kotse na hindi pa nila nakikita sa lugar na iyon. Malinis, tahimik ang makina, at may driver na hindi lumilingon sa mga tsismosa sa gilid. Nakahawak si Mateo sa strap ng lumang bag niya habang pinapakilala siya ni Regina sa mga papeles at requirements. Mateo, ito ang forms, sabi ni Regina, diretsahan. Hindi kita pipilitin, pero kailangan mong mag-commit. Kapag pumasok ka, tuloy-tuloy. Opo, sagot ni Mateo. Handa po ako. Ilang linggo ang lumipas. Mga linggong parang hinahabol ng panahon ng sarili. Nag-asikaso siya ng ID, certificate at medical. Si Aling Berta nung nalaman, halos maiyak sa tuwa. Anak ng Mateo, sabi ko sa iyo, may araw din ng mga taong marunong magtiis. Sigaw ni Aling Berta, sabay abot ng kanin at ulam na mas marami kaysa dati. Ito, para may lakas ka. Si Mang Isko naman kahit may pagkamatigas, napangiti rin. Huwag mo akong kalimutan kapag mayaman ka na ha, biro mito. Pero halatang proud. Pero tandaan mo Mateo, kahit saan ka mapunta, huwag ka gagaya sa mga taong nanlalapak ng iba. Nagbago rin ang routine ni Mateo. Hindi na siya gabi-gabi nagbabasa sa kalsada. Paminsan-minsan na lang siya naglalako ng balot, lalo na kapag may extra gastos. Sa umaga, nasa Technical Institute siya, yung lugar na dati pangarap lang na naririnig niya sa usapan. Ngayon, totoo na, amoy chalk at bagong pintura ang koridor. May mga wiring diagram sa pader, may mga estudyanteng may dalang toolbox. Sa unang araw, nakilala niya si Miss Celeste Ong. Istrikta, mabilis magsalita, at parang kahit anong palusot mo, makikita niya ang totoo. Hindi kayo nandito para maging pabigat, sabi ni Miss Celeste sa klase. Nandito kayo para matutong maging responsable. Ang kuryente, hindi dinadaan sa diskarte, dinadaan sa tama. Gets? Yes ma'am, sabay-sabay ang sagot ng klase. Pero si Mateo, mas malakas ang yes ma'am kaysa sa iba. Parang ipinapangako niya sa sarili niyang hindi niya sasayangin ito. May isa ring mabilis niyang nakaklose, si Ryan Mercado. Isang classmate na taga Navotas. Tahimik pero palabiro kapag komportable na. Si Ryan yung tipo ng tao na marunong tumawa kahit gipit din. Pare, buti ka pa may sponsor. Ako, sarili ko lang sponsor ko. Pero okay lang. Ang importante hindi tayo nag-quit. Hindi ko rin sure kung hanggang kailan to. Pero susubukan ko. Habang lumalalim ang pag-aaral ni Mateo, dahan-dahan din siyang ipinapasok ni Regina sa mas malawak na mundo. Hindi para ipayabang, kung hindi para maunawaan niya kung bakit siya biglang napasok sa ganitong pagkakataon. Isang hapon, pinapunta siya ni Regina sa isang gusali sa business district. Hindi niya kabisado ang lugar. Ang alam niya lang malalaking salamin, malamig ang aircon, at parang masyading mabilis ang lakad ng mga tao. Relax ka, sabi ni Regina habang naglalakad sila sa lobby. Wala kang kasalanan dito, parang ako yung naliligaw. Amin ni Mateo, hawak ang strap ng lumang bag niya na masyadong luma para sa lugar na iyon. Kahit sino maliligaw sa unang pasok. Pero matututo ka sa loob ng isang meeting room.
Nakita niya si Victor Aragon. Mas maayos na mayon, pero halatang hindi pa fully recovered. May bahagyang pamumutla pa at may 3 taong nakapaligid. Isang abogado na si Attorney Marcelino de la Peña, isang PR officer na Trish Alvarado at isang lalaking hindi ngumiti, si Chief Security Rodel Espinosa. Nang nakita siya ni Victor, tumunggo ito. "Mateo, sir," mahinang niyang sagot. Halos gusto niyang lumuhod sa hiya. "Huwag mo akong tawaging sir dito." Sabi ni Victor, pero hindi galit. Victor lang. At gusto ko malaman mo, hindi ka namin tinutulungan para gawing mascot. Tinulungan ka namin kasi may potensyal ka. At kailangan ko rin ng taong hindi ko kailangang pagdudahan. Nagulat si Mateo. "Ako po? Bakit po ako kailangan?" "Dahil may mga tao sa paligid ko na may kanya-kanyang interes." Sagot ni Victor, tumingin sa ibang tao sa kwarto. At minsan, ang pinakamahalagang mata, yung mata ng taong walang utang na loob sa sistema. Hindi pa man siya nakakasagot, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Maayos manamit, confident ang tindig, at may niping parang sanay sa kamera. Lumapit ito kay Victor. "Uncle?" sabi nito. Malumanay pero may pagka-sarkastiko ang tono. "Akala ko sa ospital ka pa." Naramdaman ni Mateo ang pagbabago ng hangin. Si Regina bahagyang tumigas ang balikat. Si Victor hindi ngumiti. "Adrian?" malamig na sabi ni Victor. "Hindi ka invited." "Hindi ako invited?" Umiling si Adrian Aragon at ngumiti lalo. "I'm family. And family cares." Lalo na kapag nalalagay sa alanganin ang kumpanya. Sa salitang kumpanya, parang may ibang ibig sabihin. At doon unang nakita ni Mateo ang kontrabida ay hindi tulad ni Dario, hindi tambay na nananakot sa kanto, kundi taong may posisyon, may pangalan, at kayang magpanggap na mabait habang hinihiwa ka sa likod. "Ako ang tumatakbo ng operations habang nagpapagaling ka," sabi ni Adrian. Tinignan si Victor na parang nag-aalok ng tulong, pero may halo ring hamon at ang daming gumagalaw sa market. "Baka dapat may transitional plan." "May plano ako," sagot ni Victor. "At hindi kasama doon ang pagkamkam mo." Nagkibit balikat si Adrian, saka napatingin kay Mateo. "At sino to?" tanong niya. Nakangiti pero mapanuri ang mata. "Bagong assistant? O bagong proyekto mo?" Bago pa makasagot si Mateo, sumingit si Regina. "He's under the foundation program, Mr. Adrian. A scholarship beneficiary." "Ah," sabi ni Adrian, parang natutuwa. "So, charity. That's nice. Very you, uncle." Hindi sumagot si Victor, pero ramdam ni Mateo ang tensyon na parang kable na nakabalot sa kamay. Kapag nagkamali ka ng hawak, kuryente ang kapalit. Paglabas ni Adrian, tahimik ang kwarto. Si Attorney de la Peña ang unang nagsalita. "Sir Victor, we need to tighten security. Maraming leaks." Tumanggo si Chief Rodel. "May mga tao sa loob na kumikilos, at yung mga kumatok sa bahay ni Ma'am Nati, hindi iyon random." Napahigpit ng hawak ni Mateo ang bag. Naalala niya ang peklat sa panga ng lalaki at ang mata nitong palipat-lipat. Hindi pa tapos ang panganib. Lumipat lang ng anyo. Pagkaraan ng ilang buwan, mas lumalim ang involvement ni Mateo, hindi sa corporate politics, kundi sa internship na ipinangako ni Victor. Ipinadala siya sa isang electrical subcontracting firm na konektado sa mga proyekto ng Aragon Group. Doon niya nakilala si Lester Coe, isang senior employee na matagal na sa industriya at halatang ayaw sa mga special case. "So, ikaw si Mateo," sabi ni Lester sa unang araw habang tinitignan ng ID niya na parang peking ID. "Scholarship boy, intern lang po ako." Mahinahon na sagot ni Mateo. "Intern na biglong napunta sa proyekto namin. Alam mo ba, maraming taon ako naghintay para sa posisyon na yan?" Malamig na sabi ni Lester. "Huwag kang aarte dito. Dito, trabaho ang basihan." "Opo, trabaho lang po ang pakay ko." Pero kahit ganon, ramdam niya ang tingin ni Lester. Parang may hinahanap na mali para mapatalsik siya. Sa labas naman ng trabaho at school, bumabalik ang multo ng lumang buhay. Isang gabi, habang pauwi si Mateo galing evening class, hinarang siya sa eskinita. Hindi si Dario mismo, pero isa sa mga tropa nito. At nang lumibaw si Dario, Darts Villanueva sa ilalim ng poste ng ilaw, mas matapang ang muka, mas maangas ang tindig. "Oh, balot boy," ngisi ni Dario. "Nabalitaan ko, nag-aaral ka na raw. May kotse ka na raw sinusukyan. Ang bilis ng swerte mo ah." Hindi umimik si Mateo. Pinilit niyang dumaan pero humarang si Dario.
Relax lang, sabi ni Dario, kunwaring bait. Hindi naman kita aawayin. Gusto lang namin mag-usap kasi may mga tao ring interesado sa'yo. Namlalamig ang sikmura ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Dario. Binaba ang boses. May utang ka na, Mateo. Hindi sa akin. Sa buhay. At kung ayaw mong madamay si nanay mo, si Kay, dapat marunong kang sumunod minsan. Parang binuhusan ng yelo ang katawan ni Mateo. Hindi na ito simpleng pambubuli. May koneksyon. May nag-uutos. Kinabukasan, nanginginig pa rin si Mateo habang nagkukwento kay Regina sa phone. Regina, bulong niya. Bumalik si Dario. At may sinabi siyang may mga taong interesado sa akin. Tahimik sa kabilang linya. Saka nagsalita si Regina, malamig at seryoso. Mateo, listen, huwag kang gagalaw mag-isa. Simula ngayon, mag-iingat ka. At huwag mong ipapakita na natatakot ka. Kasi kapag nakita nilang natatakot ka, doon ka nila hawak. Hindi makapagsalita si Mateo. Napatingin siya sa paligid, sa mga bahay na magkakadikit, sa mga batang naglalaro sa putik, sa nanay niyang nag-aayos ng nebulizer sa loob, sa kapatid niyang nag-aaral sa mesa. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumakbo palayo sa mundong ito, pero alam niyang wala siyang tatakbuhan. Kailangan niyang lumaban, hindi gamit ang kamao, kundi gamit ang utak, ang disiplina at ang mga taong pinipili niyang pagkatiwalaan. Sa sumunod na mga linggo, lumitaw ang mga senyales ng sabotage sa kumpanya, mga sirang wiring sa isang site, mga nawawalang materyales, mga maling report. At sa bawat maliit na problema, mas lumilinaw kay Mateo na ang mundo ng mayayaman ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa kapangyarihan at kung paano ka dudurugin kapag nakaharang ka sa plano ng iba. At sa gitna ng lahat, si Mateo, ang dating balot vendor na takot pa kahapon, ngayon ay unti-unting natututo kung paano tumayo sa harap ng anino. Kahit hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang dilim na paparating. Hindi na nawala sa ulo ni Mateo ang boses ni Regina sa telepono. Yung malamig na paalala na parang bakal. Huwag kang gagalaw mag-isa. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagbabanta ni Dario, mas naging maingat siya sa bawat hakbang. Hindi na siya dumadaan sa madidilim na eskinita kapag mag-isa. Kapag uuwi galing evening class, sa mas maliwanag na ruta na siya dumaraan kahit mas mahaba. At tuwing may lalaking nakatambay sa kanto na hindi niya kilala, bumibigat ang dibdib niya, pero pinipilit niyang hindi pakita. Sa bahay, hindi niya agad sinabi kay Lorna ang buong detalye. Ayaw niyang lumala ang hika ng nanay niya sa sobrang kaba. Pero napapansin ni Lorna ang pagbabago, yung pagiging tahimik ni Mateo, yung pag-iingat niya sa paglabas, yung pagtingin niya sa bintana bago isara ang pinto. Anak, isang gabi habang nagluluto si Lorna ng lugaw na manipis, may problema ba? Parang lagi kang may iniisip. Wala po ma, pilit na sagot ni Mateo, pero hindi tumama ang ngiti. Tahimik si Lorna sandali. Mateo, kahit mahirap tayo, hindi ibig sabihin nun mag-isa ka. Kung may bumabagabag, sabihin mo, baka hindi ko kaya lahat, pero nanay mo ako. Napapikit si Mateo. Gusto niyang sabihin lahat, pero pinili niyang ang kalaati muna. May mga taong ayaw yata na umangat ako, sabi niya sa huli. Bumigat ang mata ni Lorna. Sino? Mga tambay lang po, dati pa. Pero okay lang ma, may tulong naman. At sa tulong na iyon, lumawak ang mundo ni Mateo sa paraang hindi niya naiisip noon. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Sa bawat semestre na natatapos, mas tumitibay ang pundasyon niya. Hindi lang sa electrical work, kundi sa sarili. Natuto siyang magbasa ng blueprint, mag-interpret ng load schedule, mag-install ng panel board ng tama, at higit sa lahat, matutong magdesisyon ng hindi emosyon ng nauuna.
Si Miss Castellong, kahit strikta, naging isa sa mga taong humubog sa kanya. Isang beses, matapos siyang mapagalitan sa maling wiring sa practice board, pinaupo siya nito sa tabi. "Mateo," sabi ni Miss Costel mas kalmado kaysa dati. "Alam mo kung bakit kita pinapagalitan? Kasi hindi ka ordinaryong estudyante. May chance ka. Pero ang chance, madaling masayang." "Opo ma'am," mahinang sagot niya. "Tandaan mo," dagdag nito, "ang pinakamahirap ay hindi ang matuto. Ang pinakamahirap ay yung pagdadala mo ng sarili mo kapag may mga taong gusto kang ibagsak." Sa internship naman, unti-unting nagbago ang tingin ni Lester ko sa kanya. Hindi dahil bumait si Lester, kundi dahil nakita nitong hindi pala si Mateo basta scholarship boy. Si Mateo ang tipo na kapag inatasan, tatapusin. Kapag may error, aaminin at aayusin. Kapag may hindi alam, magtatanong ng maayos. Isang araw sa site, may nagkaproblema sa distribution board. Nagpanik ang ilang worker kasi kapag tumigil ang trabaho, milyon ang lugi sa araw na iyon. Si Lester, iritable, sinisigawan ng crew. "Sino ang nagkabit nito? Bakit baliktad yung labelin?" Sigaw niya. Tahimik ang lahat. Si Mateo, lumapit, maingat. "Sir Lester, pwede ko pong tingnan?" "Anong gagawin mo? Intern ka lang," singhal ni Lester. "Intern po, pero natuto po ako sa school. Baka may mali lang sa face identification," sagot ni Mateo, mahinahon. Tinitigan siya ni Lester sa kasumenyas na parang nag-aalangan. "Sige, pero kapag pumalpak, ikaw ang sisisihin ko." Lumuhod si Mateo, sinipat ang wiring, gumamit ng tester. Ilang minuto, nakita niya ang problema. Hindi sabotage, kundi simpleng human error na lumaki dahil sa pagmamadali. Inayos niya at bumalik ang kuryente sa panel. Umandar ulit ang mga ilaw at parang nabunutan ng tinik ang buong site. Hindi nagsalita si Lester agad, pero nang maglakad sila pabalik, narinig ni Mateo ang maikling bulong nito. "Okay, may utak ka nga." Isang simpleng linya, pero para kay Mateo, parang unang piraso ng respeto na hindi niya binili o hiniram. Pinaghirapan niya. Habang umahangat si Mateo, hindi rin tumigil ang anino sa paligid. Si Adrian Aragon, sa loob ng kumpanya, patuloy ang kilos. Mga meeting na hindi sinasama si Victor, mga document na pilit pinipirmahan, mga executive na biglang lumilipat ng kampo. Si Regina, mas naging abala, mas tumapang ang aura. "Mateo," sabi ni Regina isang gabi nang magkita sila sa isang cafe na tahimik. "May kailangan ako sa iyo. Hindi ito pabor, hindi rin ito utang, pero kailangan ko ng tulong mo kasi ikaw ang may access sa site at ikaw ang hindi mapapansin ng mga tao ni Adrian." "Anong gagawin ko?" tanong ni Mateo, nanginginig sa kaba pero hindi umatras. "May mga record ng supply deliveries, may nawawalang materyales, may mga wiring na sinasadyang palyahin para magmukhang incompetent ang mga taong loyal kay Victor. Kung makakakuha tayo ng pattern, may ebidensya tayo." "Regina," bulong ni Mateo, "delikado to." "Alam ko," sagot ni Regina, "kaya nga kailangan natin ng maingat. At Mateo, huwag kang mag-isa." Doon pumasok si Ryan Mercado, ang classmate niyang naging tunay na kaibigan. Si Ryan ang taong marunong magbiro, pero kapag seryoso na, tahimik na tutulong. Nang sinabi ni Mateo ang sitwasyon, hindi nagdalawang isip si Ryan. "Pare," sabi ni Ryan habang nakaupo sila sa isang lumang bench sa campus. "Hindi ko alam kung bakit lagi kang nasa pelikula level na gulo, pero kung tutulungan kita, tutulungan kita. Basta malinaw, hindi tayo gagawa ng iligal." "Hindi," sagot ni Mateo. "Ang gusto lang natin, katotohanan." Sa tulong ni Ryan at ng ilang taong hindi inaasahan, nabuo ang puzzle. Si Trish Alvarado, ang PR officer, tahimik na nagbigay ng impormasyon, hindi dahil kampi siya kay Mateo, kundi dahil ayaw niyang masira ang kumpanya at madamay ang mga empleyadong walang kasalanan. Si Attorney De La Peña, nang makakuha sila ng records,
plinansya ang legal na paraan para gamitin iyon ng tama. At sa mas mababang antas, lumitaw ang koneksyon ni Dario. Isang gabi, habang pauwi si Mateo, nakita niya si Dario sa kanto. May kausap sa sasakyan na tintin ang bintana. Hindi niya nakita ang muka, pero nakita niya ang kamay. May sinsing na mamahalin. At sa isang segundo, lumabas si Adrian sa isip niya. Hindi siya sigurado, pero sapat iyon para mag-inat. Nang sumunod na araw, dumating ang pagbabagong hindi niya inaasahan. Tinawagan siya ni Regina. Urgent, sabi ni Regina. Mateo, ngayon na. May meeting si Victor at board. Dadalhin natin ang ebidensya. Sa conference room, mas mabigat ang hangin kaysa dati. Naandon si Victor, mas matatag na ngayon, pero halatang nagdadala ng pagod. Naandon si Adrian, nakangiti na parang walang problema. Naandon ang ilang board members, mga taong may kanya-kanyang interes. Uncle, sabi ni Adrian, we need to sign the transition for stability. Tumayo si Victor. Stability? Ulit niya. Stability habang ninanakawan ng kumpanya, habang sinasabotahe ang mga proyekto, habang may mga taong pinapagamit ang mga tambay sa kalsada para takutin ang mga taong ayaw sumunod. Nagbago ang ngiti ni Adrian. What are you talking about? Doon lumapit si Regina, dala ang folder. Sir Victor has evidence, sabi niya, matatag. Records of missing materials, falsified reports, and payments routed through dummy accounts. Nagkagulo ang bulungan. Si Adrian pilit na natiling kalmado. Regina, you're crossing the line. Hindi ako tatahimik, sagot ni Regina. Hindi ko inalagaan si Sir Victor para lang maagaw mo ang kumpanya. Sa gilid nakatayo si Mateo, tahimik. Hindi siya nagsasalita pero nararamdaman niyang nasa kanya ang mata ng ilang tao. Lalo na si Adrian. Parang sinasabi ng tingin nito, ikaw ang malip na bato sa sapatos ko. Ngumit hindi umatras si Mateo. Sa loob-loob niya naaalala niya ang kalsadang madilim, ang sugatang lalaki, ang nanay niyang hirap humina at ang kapatid niyang humihingi ng 20 para sa baon. Hindi na siya yung batang takot sa kanto. May dahilan na siyang limaban. Sa huli, hindi isang iglap ang pagguho ni Adrian, pero nagsimula iyon doon. Dahil sa ebidensya, napilitang mag-imbestiga ang board. Nagsimula ang legal process. Si Adrian, kahit may koneksyon, hindi na nakapagtago ng maayos. At ang pinakamahalaga, nawala ang kapangyarihan niyang takutin si Mateo gamit ang mga tulad ni Dario. Hindi agad nawala si Dario sa kanto, pero nawala ang tapang nito. Isang gabi, nagkita sila sa dati nilang eskinita. Hindi na nagbebenta ng balot si Mateo ngayon. May trabaho na, may ID, may uniform minsan, pero ang mata niya, pareho pa ring mata ng taong galing sa hirap. Oh, sabi ni Dario, pilit nagmamatigas. Ang laki mo na, sikat ka na. Tahimik si Mateo. Hindi ako sikat, Dario. Nagsusumikap lang ako. Bakit? Singal ni Dario, pero halatang takot sa loob. Bakit kailangan mo pang idamay kami? Hindi ko kayo dinamay, sagot ni Mateo, mahinahon. Kayo ang dumamay sa akin at sa pamilya ko. Sandaling natahimik si Dario saka tumingin sa lupa. Parang sa unang pagkakataon nakita ni Mateo ang batang versyon nito, yung taong baka dati ring may pangarap pero naligaw. Wala akong choice, bulong ni Dario. Lagi kang may choice, sagot ni Mateo, kahit mahirap. Lumipas pa ang ilang taon. Nakapasa si Mateo, naging licensed electrician. Mas gumanda ang kalagayan ni Lorna. Hindi man gumaling ng tuluyan pero may regular na gabot na, may check-up na hindi na tingi-tingi. Si Kay nakapagtapos ng high school at nag-college sa tulong ng scholarship na hinanap din ni Regina. At si Mateo ba? Hindi siya naging mayaman tulad ni Victor, pero naging buo siya. Sa tulong ng foundation ni Victor, naglunsad sila ng proyekto sa mga low-income housing, pag-ayos ng wiring, paglalagay ng tamang circuit breakers, pagtuturo ng basic electrical safety. Doon naisip ni Mateo ang mas malaking pangarap, hindi lang umangat mag-isa, kung hindi hilahin pataas ang iba. Nagbukas siya ng maliit na training center sa Sampaloc, isang lugar na may lumang upuan, practice boards at mga tools na unti-unti niyang binili. Tinawag niya itong ilaw sa kanto. At ang unang tinanggap niyang trainee, si Jomar. Pare, sabi ni Jomar,
nakatingin sa practice board. Akala ko wala na akong chance. Meron, pero kailangan mong pumili araw-araw. Sa isang tahimik na hapon, dumalaw si Victor sa training center. Mas matanda na, mas tahimik, pero may ngiting totoo. Mateo, tumingin sa mga batang nag-aaral. Ito ang sinabi ko noon, huwag mong kalimutan ang kalsadang pinanggalingan mo. Hindi sumagot si Mateo agad. Lumabas siya sandali, tumingin sa kalsada, sa parehong lugar na dating linalakaran niya na may basket ng balot. Ngayon, may mga batang tumatawa, may ilaw na mas maliwanag at may isang maliit na gusling na nagtuturo ng pag-asa. Hindi ko po nakalimutan, kasi dito ko po unang natutunan na ang kabutihan may balik. Hindi laging pera. Minsan, buhay.